Life feels good, life feels great, life feels good, life feels great today. Life feels good, life feels great, life feels good. So guys, ngayon na-open ko tong luggage ko, ngayon ko na-realize yung mga items na andito, it's more on like grocery items or department store items. Basta food siya, tsaka mga toiletries, gano'n na products. So, mag-start muna tayo sa food. The first kong papakita is itong Dutch Mill. Super favorite ko to. 2 pack lang yung nadala ko dito sa Canada. But, yung strawberry, basta 2 flavor. Strawberry and itong mixed berry. Yung strawberry, nag-iisang piraso na lang yung natitira sa fridge. And then, ito, 3 piraso na lang itong mixed berries. Super favorite ko to. Lagi nagsa-stock up ng ganito si Mama nung nandun ako sa Philippines. And growing up, super enjoy ko iniinom to kasi super sarap. Anyway, next is meron akong isang dried mango. Sa totoo lang, hindi ko na masyado naalala kung ano yung lasa ng dried mango. That's why I didn't hoard nitong dried mango. Sa Philippines, I only bought one just to try it out again and see if gusto ko pa rin yung lasa. Next is itong Chocomalos. Favorite na favorite ko to nung bata ako. Ayan. And 3 box lang yung binili ko. Yung iba dito ipapamigay ko. And I'm just more or less gonna leave only one for myself. Since ngayong tumanda ako, hindi na talaga ako super mahilig sa sweets. Super paminsan na lang ako kumain ng sweets. Kaya isa lang yung ititira ko for myself. And then the other 2, ipamimigay ko na lang as pasalubong. And then next is, bumili ako nitong frutos na sampalok. Although, nakakabili naman ng ganito dito sa Canada. I just wanna buy doon sa Philippines because it's way cheaper, obviously. So, ayan, ganyan yung itsura niya. Meron ito sa Young's or kaya sa, ano nga ba yung isang store? Sa Seafood City, nagbebenta sila ng ganito. And favorite ko kasi yung sampalok, kaya bumili ako niyan. Anyway, speaking of sampalok, yung isa ko pang binili na sampalok is itong Money Gold. Ayan. Actually, guys, itong so far yung mga pinapakita kong items, binili to ni Mama para sa akin. Basically, sinabay niya lang na nag-grocery. Sinamahan ko siya mag-grocery. This is one of my favorites simula bata. Not really bata, siguro mga high school days ko to na-discover. Basta sampalok candy siya na maliliit. Ayan. Next naman is itong OTAP. Ayan. Parang staple to. Like, growing up, lagi ko tong nakakain. Hindi siya like yung parang, hindi naman siya yung parang every grocery na binibili namin. But sparingly, bumibili kami ng ginto for snacks, for baon, sa school, mga ganyan. So, very nostalgic sa akin tong OTAP. Kaya bumili rin ako. And then next naman, itong mga trolley na candy. Super addict ko nito nung bata ako. Actually, hanggang ngayon, addict ako. Every time, like, siguro kung napanood niyo yung pasalubong vlog, like, way before, back in 2017 ata yun. Nung pumunta dito sila Mama for my graduation. Ayan, ito yung isa sa mga pinadala ko. Super hilig ko sa mga ganito. Ito yung, wait lang, I'll show you yung malapit. Ayan, ito yung mga burger na trolley. Adik ako dito, sobra. And then, meron din na itong ito naman yung trolley gummy lunch. Isa lang yung meron ako nito kasi hindi ako masyado mahilig dun sa ibang mga kasama dito. Like yung cola, and then yung fries, sakto lang. Yung pinaka gusto ko lang dito is yung burger, tsaka yung pizza na kasama. Ay, ito pala yung pizza. Tapos ito yung hotdog. Favorite ko to nung bata ako. Except for like the cola part. Hindi ako mahilig sa cola na candy. Anyway, yung isa pang trolley na nadala ko here pa Canada is itong trolley sour glowworms. Ayan, ang sarap rin ito. Favorite ko to. Binabaon ko to sa school dati. Ayan. Tsaka ito yung mga snacks ko na kinakain kapag yun, gumagawa ko ng projects dati sa Philippines. Favorite ko itong mga ganito. Nag-hoard talaga ako. Ito pala, si Mama, kinuhaan niya ako ng peanut bar. Sa totoo lang, hindi ko maalala kung anong lasa nito. Pero alam ko lang, nasarapan ako dito nung bata ako. And then next is itong Dice Hopia.
Ito, favorite snacker namin to. Ang sarap nito kapag nagtsatsaa or nagkakape. Ayan, ganyan yung itsura niya. Nabibili to dun sa grocery and dun to sa mga bread section sa hypermarket. May iba-ibang flavor yun nito, pero munggo lang yung pinaka-bet ko. Or munggo lang ata yung na-try ko ever. So, can't really compare this with others. Ito naman is, I especially requested this kay mama kasi nung una kami pumunta ng grocery, wala kaming mahanap na ganito, wala kaming mahanap na danggit. So, while I was at Bora, si mama na grocery siya again and, ayun. Luckily, nakahanap siya ng danggit. So, sa mga dried fish, ito talaga yung favorite ko. Mapapakain mo ako na ito ng breakfast, lunch, dinner, it doesn't matter, I'll eat it. Pero with egg. Ganyan yung itsura niya. I don't really have a preferred brand for danggit. I don't know. Hindi ko alam dati na may brand pala yung danggit kasi magkakamukha lang sila lahat sa akin. And feeling ko pare-pareho lang lasa. So, ayan. Ito yung mga maliliit lang. You know, small lang siya. Yung iba kasi na si Jam kasi, meron siyang nabiling danggit but it was like bigger. Tapos yun naman sa palengke daw niya nabili. Hindi ko alam kung same lang rin yung lasa, pero ito-try ko rin yun. So, next naman guys is mga delata. Si ate, nagre-request siya ng Delimondo. Paulit-ulit siya. Yang gusto ko ng Delimondo. So, ito, may mga binili akong Delimondo. Itong malaki akin to. Tapos may maliit kasi ng Delimondo. Ayan. Dalawang Delimondo. Bibisitahin ko kasi si ate mga in 2 months time. And, ayan, nag-publish siya ng Delimondo. Dalawa lang binili ko sa kanya kasi masyadong mabigat to sa bagahe. Although, gusto ko siya... Ay, hindi pala ako bumili nito. Si mama pala yung bumili nito. Although, gusto pa damihan sana ni mama. Kaso, yun nga, mabigat siya sa luggage. Ito, nag-request rin si ate ko ng Pure Foods kay mama. So, binalan siya ng dalawang Pure Foods. Ayan, may isa rin ako for myself. Kasi gusto ko rin ng Pure Foods na corned beef. Alam nyo, meron naman nabibiling ganito dito sa Canada. But it's just cheaper dun sa Philippines. And I just want to try if merong difference sa lasa. And then lastly, for the delata, I got Argentina meatloaf. Pinilitsura niya. This one, sa totoo lang, I forgot how it tastes like. So, I only bought one just to test it out. Kagaya ng mga ibang food items. Gusto ko lang i-try ulit and see if gusto ko pa rin sila. Okay guys, so yun na lahat ng food items. So, let's move on sa yung mga toiletry items. And meron ng mga skincare items dito na nakahalo. So, first is itong Johnson's Baby Milk Bath. Super favorite ko to nung bata ako. Ganito yung sinasabon namin kahit di na kami baby. So, next is itong Snail White Cream Body Wash. Natural White Caviar Lime. So, ganito yung itsura niya. Actually, ito, hindi ko pa to na-try ever. Hindi ko to naabutan before I left ng Philippines. I've never really tested this out. So, magkakaalaman na lang. This one is, nanggaling lang rin to sa Fairview. Ito yung isa sa mga stock ni mama doon. Kinuha ko lang din. Inangkin ko lang. And then, next is itong PH Care Daily Feminine Wash in Delicate White. Super gusto ko na itong PH Care. Kaso, kapag dito nyo to binili sa Canada, ang mahal niya. Parang FD, ako nagkakamali, yung huli kong kita is like around $20, $20. Super expensive. Okay, so next is itong Active White Spa Milk Scrub. Strawberry extract for rosy glowing skin. Ito yung parang mga salt scrub na uso. Ayan. Iba yung dating ginagamit namin eh. Nalimutan ko yung tawag, pero parang mu yung logo niya. Ayan. Bonet ba yun? Something like that. Okay, we just have a few more items and malapit na rin tayong matapos. So, chill lang kayo dyan. So now, since tapos na tayo dun sa mga grocery items, papakita ko rin sa inyo yung mga skincare products na nanggaling sa Philippines. So, let's start with itong face mask. Ito, nabili lang to sa grocery. Ang brand niya is Ever Organics. This is made in Korea. So, dalawang magkaiba to. Itong isa is yung IC Jeju Aloe.
Ganito yung itsura. And then, yung other one naman is yung Sika Skin Repair. Ayan. Ganyan yung itsura niya. So, alam mo, meron kasi akong pinapanood na vlogger. Pangalan niya si Ann Klutz. And, lagi ko na rinig sa kanya yung brand na, ang pangalan nito, Lux Organics. So, ayun, medyo nabudol ako and I wanted to try it. Meron ako a couple of items here from Lux Organics. Tama ba? Ito lang ba yun? Yeah. So, may tatlong items from Lux Organics right here. So, meron na tong Lux Organics Sika Soothing Gel for calming, soothing, and oil control. This is just the small version. Yung bigger version talaga nito is yung nasa tub siya. Ito. Ayan. Ayan yung close-up, guys. Actually, hindi pa ako sure kung saan ko to gagamitin. But, nung nakita ko to, I think maganda siya kapag nagbilad ka sa araw for like soothing, kapag nagkaroon ka ng sunburn, or kaya naman may mga makate sa'yo. I feel like this is nice. And feeling ko okay rin to gamitin as an overnight face mask. Meron rin tayong Lux Organics Bright Eyes Eye Cream. Ito siya. Na-try ko to doon sa kapatid kong bunso, kay Mimi. Meron siyang ganito, and so far, okay siya sa under eyes ko. I felt na moisturizing naman siya sa under eyes, so I wanted one for myself so I can really test it out like long term to see kung ano talaga magiging results, because I have problems with my under eye, which is yung dark circles ko nga. And let's see if this will actually help that. And then lastly, ito yung Lux Organics Sika Rescue Gentle Brightening Serum. Ayan, ganito yung itsura niya, guys. Ito may pressure siya eh. 499 pesos yung isang ganito. Ayan. And then, meron pang ibang items from the department store, SM department store to nabili. Di ako nagkakamali It's Bello Acne Prone Pimple Gel. Oil-free, fragrance-free, non-comedogenic, hypoallergenic, dermatologist tested. Ito, pimple gel to, guys. Ayan yung close-up niya. So, I've tested this nung si Mimi, meron siyang ganito, and I tested this nung andun ako sa Philippines, and oh my gosh, guys, this is really effective sa pimple. Ayan, parang overnight, like, lumiit agad yung pimple ko nung ginamit ko to. Nung in-apply ko siya, medyo mahapde, pero I saw the effects, so napabili ako. Ito, 2 items na lang is this is the BLK Cosmetics SPF 40 3-in-1 Makeup Setting Spray. Actually, yung gusto ko talaga sana yung Lux Organics Lux Organics Ann Klutz Makeup Spray. Kaso, I think out of stock nung time na binibili. Kasi si mama bumili nito eh, nung nasa Bora ako. Kasi sobrang limited na talaga nung time, and I wouldn't be able to buy it myself. So, si mama yung bumili while I was away. So, ayan. Ito yung BLK. I'm not sure if this is a good setting spray. If you guys have tried this, let me know. Mag-comment kayo dun sa comment section. Sabihin nyo sa akin kung maganda tong BLK setting spray. But, anyway, itetest out ko pa rin naman siya. And then, itong last is yung BLK Sheer Sunscreen Primer Stick SPF 40 UVA UVB PA++++. Ayan, ganito siya. So, this is a stick type sunscreen, yung sinuswipe mo lang sa face mo. Guys, so ito na yung last item na ipapakita ko. This is yung KS Wipes. KS Wipes for sneakers. KS Original yung brand. Nakikita ko to lagi sa TikTok. So, medyo nabudol ako. This one, bigay lang to sa akin ni Mimi. Siya yung, pina-order ko kasi sa kanya to sa Shopee, and then nilibre niya ako. So, ayan. Thanks, Mimi. Also, thank you, Mama, for like the groceries and all of the other stuff na pinakita ko kanina.
Ayan. Super excited ako gamitin to kasi medyo nang OC kasi ako sa shoes. Ayoko kasing madumi yung shoes na suot ko kapag lumalabas ako ng bahay. Kaya meron lang talaga ako minsan na parang shoes na madumi na talaga siya and I don't mind na madumihan pa siya lalo. Ganong type of shoes. Pero yung mga mapuputi ko talaga shoes na binabalik ko sa box, kailangan kasi malinis muna sila bago ko ibalik. That's all of the grocery items or like the department store items na nadala ko from the Philippines. Anyway guys, thank you so much for watching. Don't forget to give me a thumbs up if nagustuhan niyo yung video. And also, don't forget to subscribe to my channel. Anyway, thank you so much for watching. Bye!